kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra. At meron na nga po tayong caller para sa ating programang Top Secrets. Hello, magandang gabi. Hello? Hello, nandiyan ka ba? Magandang gabi sa'yo. Hello po. Ayan, akala ko nawala ka na. Hello? Hello po. Ayan, naririnig ka na namin. Okay ka lang ba? Okay lang naman po. Ayan, pwede medyo ano? Medyo dumadating lang po kasi yung time na nag-a-anxiety attack ako pag naalala ko yung mga nangyari. Ay, naku, mukhang madami kang maikakwento sa amin. Marami kang i-share na top secret, ah. Anyway, gusto na muna naming malaman kung anong pangalan mo? Lay po. Lay. Taga saan si Lay? From Isabela po. Uy, di ba ang mga taga Isabela, Ilocano? When man. When manang. At dati kasama sa bahay? Mga anak ko po. Mga anak mo yung kasama mo sa bahay. Pwede malaman ko ilang taon ka na? 38 po. 38 years old. Pero alam mo yung boses mo, parang pang 20 years old lang ah. May nakapagsabi na ba nun sa'yo? Siguro po, pero nahihiya kasi ako pagka may nagsasabing may tsura. Basta mga ganun po, nahihiya. Pa-humble pa. Uy, yung anak mo medyo maingay-ingay ha. Hindi pa ba tulog yan? Hindi mo pa ba patalugin ng ganitong oras? Actually po, naghihintay sila ng tawag ng papa nila. Kasi yung papa nila is nasa Canada. Okay. So, LDR kayo? Apo. Ilang taon na kayong hindi nagkikita ng asawa mo? Magto 2 years na po. Magdadalawang taon na kayong hindi nagkikita. Pero dati pa man, nung magkarelasyon kayo, LDR na rin kayo o nito lang yun? Ito lang po yung pinakamatagal. Dati ba tigi-1 taon lang? Hindi naman po kasi medyo malapit lang naman po yung dati kasi nakatira kami ng mga bata sa poder ng parents ko. Mm-hmm. Parang 2 hours ang biyahe from here dito sa kanila, dito sa hometown ng asawa ko, dun sa amin. Okay, so may 2 oras din na biyahe. Norte rin yun, no? Opo. Okay. Sige. Lay, from Isabela, ano ang top secret mo? Bali yung nangyari po ito parang 6 years ago. 5 years ago. Kasi 6 years old na po yung bunso ko. So, 8 months po kasi siya, na-diagnose siya ng congenital heart disease. Tapos, nung 1 taon po, pina-operahan po namin siya sa heart center. So, yung ipon namin mag-asawa, parang dun namin nilaan. Pero before po na-diagnose yung bunso ko, meron po kasing pamangkin si husband na ganun yung naging sakit. Unfortunately po, yung bata, after niyang maoperahan, bumigay din. So, yung trauma po kasi that time sa akin, talagang kinadepress ko kasi baka pwedeng mangyari din sa anak ko yung nangyari din sa bata. Pamangkin, oo. So, ako,
lahat ng bagay na alam ko na mali doon sa nangyari doon sa pamangkin, Pamangkin. ginawa kong pattern po yun. Ginawa kong Lesson. lesson para hindi po maulit nun sa anak ko. So ngayon, lahat ng family ng husband ko parang nawalan ng siguro dahil din po sa trauma. So ay iniisip nila kahit ipa-opera namin yung anak ko, ganun at ganun din yung mangyayari. So parang nawalan sila ng tiwala o pag-asa na posibleng makarecover yung anak ninyo just in case na magkaroon ng operasyon. Kasi yung dinanas nga nung kapamilya nila ay hindi naging maganda yung resulta. Opo. Tapos bilang nanay po, hindi ako nawalan ng pag-asa. So ginawa ko lahat ng alam kong paraan ng kaya ko para ilaban yung anak ko. Tapos nung time po na kasi every other week, tapos nung bago po siya maoperahan, 1 month siguro bago maoperahan, halos weekly po kaming lumuluwas ng Manila para i-ready yung bata. Okay. Sa operation. Kailan to naganap pala, if you don't mind me asking? Po? Kailan to naganap? Kailan tong operation na nangyari sa anak mo? 2017. 2017. Okay, 2017 nangyari yung operation sa anak mo. I mean, 18 po pala, 18. Pero yung preparation towards the operation, 2017 pa. 2018 po. 2017 nung nalaman namin, 2018 nung naoperahan. Okay. So, 2018 na operahan. Opo. So, nung time po kasi na halos ubos po kami kasi sa pagluwas-luwas po namin from Isabela to Manila, hindi naman po madali. So, yung naipon namin mag-asawa, unti-unting nauubos before the operation pa po. Tapos, nung that night na paluwas na kami ng Manila, nag-ask kami ng tulong. Sa mga kamag-anak? Sa mismong mother po ng husband ko. Okay. So, nag-ask kami ng tulong, hindi naman po ganun kalaki. Kumbaga pang dagdag lang. Nagbigay naman. Ang masakit po kasi instead na magbigay, parang pinalala po niya yung anxiety ko that time kasi instead na kahit sana hindi na siya magbigay ng pera. Bakit may sinabi siyang hindi maganda? Yung bitaw niya po kasi na magpapa-opera naman pala kayo bakit hindi kayo nag-ipon? So, in-explain ng asawa ko na yung pagluwas-luwas namin, ganito, ganyan, gastos kasi kaya nabawasan. Though may hawak naman kami, kaya lang baka magkulang. Naniguro lang kayo na meron kayong extra na huhugutin just in case na may extra pa. That time po kasi, may inaasahan akong pera, commission, pero hindi ko umabot. So, yung commission ko, ang inaasahan kong pambayad din sa kanya pagdating namin from Manila. So, pero hindi umabot yun. Opo. Ganun po kalakas ang loob ko noon na humiram. Dahil kasi alam mong babayaran. Pambayad ko. Opo. Okay. Pero imbes na makapagbigay yung mother ni husband, nakarinig pa kayo ng ganong klaseng remark mula sa kanya. Wala siyang tinulong na kahit ano? Wala po Ang pinakamasakit po kasi na salita na narinig ko sa kanya na hanggang ngayon nag-e-echo pa rin sa utak ko. May mga time pa rin na iniiyak ko pa rin kasi yung salita niya na ipa-opera niyo. Ako din naman ang magbabayad ng kabaong niyan kapag hindi naging successful yung operation. So, kahit pinipili ko pong magpatawad,
meron at meron pa rin yung time na naalala ko, which is masakit sa akin kasi hindi naman iba yung bata sa kanila eh. Naman po nila yun. So ako, sabi ng husband ko noon, wag na kaming tumuloy, hintayin na lang namin yung pera, saka kami lumuwas para ready na. Since nanay po ako eh, tinuloy ko, sabi ko, hindi, luluwas tayo ngayon kasi ipapa-opera ko yung anak ko. Kahit mamulot ako ng basura doon, mamalimos ako. Basta maoperahan lang yung anak ko. So, ito yung nakaschedule na operation ng anak ninyo? Yes po. If I'm not mistaken, April po yun eh. At alam ng pamilya ng husband mo na yun yung panahon ng operation ng anak ninyo? Yes po, kasi nagpa-prayer meeting pa po yung biyanan ko bago kami lumuwas. Nagpa-prayer meeting. Good terms ba kayo ng biyanan mo? I mean, bago pa ang lahat ng nangyari sa kamag-anak nila na inoperahan tapos hindi nakasurvive? Ang alam ko po noon, okay na ako. Pero nung bago-bago kami ng asawa ko, nung inuwi na ako ng asawa ko. Wait lang, sino yun nandyan sa paligid mo na parang may dinudut-dut or ano? Ay, anak mo ba po. yan? Ay, aso niyo ba yan? Nagkamot yata yung aso ninyo. Mas nangingibabaw na yun kaysa sa sinasabi mo eh. Sorry po. Sige. Ay, lumipat na po ako. So, ayun nga po, nung una talagang ayaw nila sa akin. Siguro dahil galing ako sa mahirap na angkan, parang ganun po. Plus, parang minamalit nila kasi hindi ako nakapagtapos ng college, na ganong bagay. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ko sila pinakitaan ng kabastusan, ng masama. Nilulunok ko po lahat ng mga sinasabi nila. Kahit napapahiya na po ako sa harap ng ibang tao. Namamahiya yung kapamilya ng husband mo? Mahirap man pong tanggapin pero mukhang narcissistic po yung nanay ko. Opo. Si nanay talaga yung parang hindi masyadong warm sa iyo. Yung tatay ba ng asawa mo, okay naman sa'yo? Hindi ko po siya masyadong nakakahalubilo since separated po sila. Okay. So si Mother Dear yung mas nakakahalubilo ninyong mag-asawa? Yes po. Tapos, pero yung biyanan kong lalaki, kaya ko pang i-tolerate kasi hindi naman kami masyadong nagkakausap. Pero nung bago-bago kami, hindi ko maiwasan na syempre nakakahalubilo ko lalo na kapag holidays nakakasama namin. Masakit din po magsalita pero sige lang, okay lang. Hindi ko naman araw-araw nakakasama. Kapag nakakarinig ka ng hindi magagandang salita mula sa nanay o tatay ng asawa mo, nasasabi mo ba na ito yung sinabi sa'yo sa asawa mo? Opo, sinusumbong ko po. Anong sinasabi ng asawa mo sa'yo? Nung time po kasi na bago-bago pa lang kami, parang may pagkamamasboy kasi. May pagkamamasboy itong asawa mo? Opo, noon. So, tiniis ko po yun. Nakisama ako sa pamilya niya para iparamdam sa kanila na hindi nagkamali yung anak nila ng desisyon na panindigan ako. Parang ganun. So, lahat ng pagkikisama po naging katulong. Lahat po parang ang dramang pakinggan pero yun po kasi yung totoo eh. Natuto akong maglaba, maglilinis ang bahay. So, lahat po ginawa ko. Para lang makibagay, para lang matanggap ka ng buong pamilya ng asawa mo. So, fast forward dun sa operation ng anak mo, nakakuha ka ng pera. Nagkaroon kayo ng perang panggastos nung mismong operasyon ng anak ninyo na kahit hindi galing sa pamilya ninyo? Meron kaming natirang ipon that time pero aalangan po kasi kami noon kasi baka kulangin. So nag-ask kami ng tulong para lang may panghawakan sana kami. And then, nung tinuloy ninyo papunta kayo ng Manila para sa operation ng anak ninyo,
naging smooth naman yung operation at yes nagkaroon ka na ng pera. Opo, God is good siguro kasi hindi ako makausap ng husband ko noon. Ang kinakausap ko lang talaga is si Lord. Nagdadasal lang ako. Walang palya. Dire-diretso lang hanggang sa makarating ng operating room yung anak ko, hanggang paglabas niya, hanggang nagising. Hindi ako makausap ng asawa ko kasi dasal lang ako ng dasal. Siguro talagang God is good para sa akin yung anak ko. So, nagkaroon kami ng pera na pangdagdag dun sa operasyon. Hawak namin that time. Opo. So, kumusta yung anak ninyo ngayon? Yung sa puso po niya, tuloy pa rin po yung maintenance niya. May mga check-up pa rin po siya to the echo once in a while. Pero nung matapos yung operation, pwedeng malaman kung anong naging reaction ng family ng asawa mo? Hindi po nila ako kinakausap nun eh. After nung operation nun, so since nakabukod naman po kami, ang ginawa ko, tinuloy ko lang yung buhay ko. Bumalik ako sa trabaho, tapos racket sa araw. Trabaho sa gabi, racket sa araw. So hanggang sa naging okay na naman yung financial namin. So naging okay na naman. Tapos hanggang sa nung alam kong okay na kami, stable na, ako po yung sumuyo sa kanila. Since nag-pandemic po kasi noon, eksaktong nag-pandemic noon, walang nakakalabas. Yung, Mami, anong gusto niyong ulam? Ano po bang ulam niyo dyan? Magluluto po ako, ipapadala ko po dyan. So, ganito, ganyan. So, naging okay na naman po yung flow. Actually, ganun at ganun po mula umpisa na ako talaga yung nagre-reach out. Kahit gano'n kasakit yung mga pinapakita na nila sa akin, dumadating po dun sa punto noon na pinagbibintangan nila akong nagnanakaw, inuuwi ko sa amin. Mga ganun pong bagay. Pinagbibintangan ka pa na nagnanakaw ng pagkain mula sa kanila? Opo. O ng mga bagay mula sa kanila? Pera, bags, groceries, lahat po. So, anong plano mo ngayon? Tuloy lang sa pagiging martyr mong actually, asawa? po nung time po na na-diagnose ulit yung anak ko ng ASD 2 years ago. Ano naman tong ASD na to para sa kaalaman ng iba? May mild autism po yung anak ko. So, delay yung yung maturity niya. Si Bunso ito o yung si Bunso din po. Okay. So, yun po. Nito lang yun. Opo. Alam ng family din ng asawa mo? Actually, yung isang sipag ko po kasi is graduate po ng psychologist. So, siya po yung nakapansin talaga noon eh. Since nanay ako, in denial po talaga ako noon. Na hindi, delay lang yan kasi walang nakakahalubilo. Ganun. Hanggang sa napapansin ko na, okay, sige, tatanggapin ko na may mali sa anak. I mean, may kondisyon iba yung anak mo. ko. May kakaiba sa anak ko. So, tinanggap ko yun. Nasa ibang bansa na yung husband ko that time. So, pinakita ko sa sister-in-law ko yung diagnosis ng anak ko. Nag-uusap kami that time. Sabi naman niya, ate, mapagkakatiwalaan mo ako, wala namang problema, ganito, ganyan. Maiintindihan ko naman. Since ako naman ang nagsabi sa'yo nun. Kaya lang, hindi ko maidiretso sa'yo kasi baka ma-offend ka. Sabi niya. So, at least meron kang hipag na medyo maayos kausap sa pamilya ng husband mo. Wait ka lang, Hali. Alam ko, marami ka pang gustong i-share sa amin at medyo may bigat ka pang nararamdaman ngayon. Putulin muna kita saglit at tayo magbabalik right after the commercial break. Kabisha, This is Top Secrets. That portion was... Kailangan pa bang i-memorize yan?
Radio Basic!